time na sa payout sa November 18, ang daming million first time ang umattend ng leadership training. Oh my God, yan. Yan, guys. I am declaring my God's grace in the mighty name of Jesus. Itong mga nakatipon-pon ng RFP at sila ay mapunong na global marketing. Bakit ano ba ang dahilan? Bakit na tayo paparada dito? Mayroon akong greatest takeaway nitong mga nakakaraang araw. Di ba nga ako nagpapabilis ng bahay? Di ba ako tapos sa ginagawa ang bahay? Pero sobrang sumisiksik, linig, umaapaw ang biyaya. It's because of this topic. Kaya kung guest ka ngayon, guest ka ba ngayon? Mga guest, sagot lang ko lang guest? Wow, ang daming guest. Kung first time ka ngayon, kung wala ka mag 1 year sa lifestyle, sumigaw ka nga malakas sa guest? Kung dalingan ka na 1 year to 5 years, 5 years and above, sumigaw ka nga malakas ng millionaire? Kumala ng buong. Ito yung pag-uusapan natin. Marami kasi nagtatanong sa akin ng mentor ko, si Mang Peg, how did you survive? Tuwing may kausap kami na bago, ito yung tinatanong sa akin, how did you survive? Paano kayo ng mga panahon na malungkot, nung mga panahon na halos hindi kayanin? Paano kayo? Ang sagot talaga ng outline ko, hindi naman kami na naging malungkot. Diba? So, ito yung reason, kaya ito yung binigay ng Panginoon na wisdom na pag-usapan natin ngayon. Ang title ng topic ko is all about nananalang ko. Usekal. Yan. Oh, sorry. Wala pala na ilaw. The title of my topic today is, pakibasa, "An environment is stronger than willpower." Do you believe that? Marami kasi tao, hindi niya alam, no? Hindi sila aware. Kaya kayo nagtatanong nila, pag may i-invite ka, lalo kung bago ka, excited ka, bakit hindi niya mag-gets? Bakit hindi niya mag-invite? It's because yung environment na ginagalawan niya, yun ang bumibigla sa kanya mababa. Yes. So, meron akong statement dito, no? Actually, this came from Mr. Hardy. Sabi niya, why your surroundings are more important to success than guilty. Maraming tao, hindi nila inaalala yung kung saan yung ginagalawan nilang mundo. Kasi ako po, lumaki ako sa squatters area. Well, before naman yun, buhay yung parents ko, maganda yung buhay namin. Malaking bahay, may driver, may maids, may mga boy, may swimming pool, may kapatid ako, sama-sama kami kumakain. Merong tagaluto, at nasa private school. Nung yung maganda yung environment ko, parang ang sarap-sarap ang buhay. Kaya lang, something happened along the way, nagkaroon ko ng sakna, namatay ko yung both parents ko sa aksidente, nabaliktad yung mundo ko. Ano na yung mundo na nagagalaw ko? Napunta lang ako sa depressed area. Alam niyo yung depressed area? Yung mga taong na nakita ng depressed. No? Yung stress, depressed. So, masisiin natin yan. Sabi ni Mr. Ben Hardy, I checked this book, no? Pakalalan na natin ito dito. An environment is stronger than willpower. Sabi niya, your environment, including the people you surround yourself with, is the clearest indicator of who you are and who you are becoming. Yes. Sa Tagalog, kung sinong kasama mo lagi, yung mga nag-being. Yes! Sige nga, ulitin natin. 1, 2, 3. Kung sinong kasama mo lagi, yun ako mag-being. Tama ba yun? The first time I heard that statement, ito my mentor, si Mungkay. Sa kanya ko na narinig, when I was just starting. Sabi ko, ano kaya ibig niya sabihin doon? Yun pala, pag sino yung maraming kailangan mo, lagi mo nakakausap, lagi mo
kwentuhan, yun ang magiging buhay mo. Kung ano yung buhay niya. So, bakit nag-i-enjoy yung mga lifestyler? Kasi kasama niyo lahat ngayon yung masasayang tao at kaya kung kasama mo lagi yung taong payaman, yayaman din. Kung kasama mo lagi yung taong may problema pero masigla, magiging masigla rin. Kasi yung ibang tao, ay nagpapalagi by this statement by Mr. Benhardy. Maraming tao, iniisip nila yung mga nag-global marketing director, international marketing director, national marketing director ay walang problema. Tama? Wrong answer. Ano ba sila iniisip? Ang iniisip nila? Iniisip nila yung mga nag-GMT dito ay swerte. Huwag po kayong maniwala sa swerte. Malas po yun. Okay? Hindi po yun si swerte. Malas na swerte ni swerte. Basta sila po ay nakarami na pag-iisip na dapat sumama sila sa kagaya nilang payaman. Kaya attend sila ng kanilang mindset workshop o youth, attend sila ng attend ng mga youth distributors success orientation. Sumisigaw sila ng yes. Alam mo yung yes, samantala mo yun ang nakasamang espiritu? Nakasalan mo, malakas ang tawag, ha? Nakasalan yan. Kasi yan talaga, and it's written in the book. Hindi mo siya isip kung sino yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung lagi mo nalilin. Sabi na nakakatay ko dati, pag sumama ka sa mga sabongero, bukas, Kristo ka na. Pag sumama ka sa mga chismosa, bukas, pagpapalitan ka na. So, totoo siya. Before, gawa-gawa lang siya nakakatay ko. Nalilin ko ito palagi. Pero when I am in lifestyle for almost 2 decades, na-realize ko tama siya. So, bakit siya tama? I realized that there are human behavioral influencers. Do you agree? Yes! Ano ang yan? Family. Yes. Merong pamilya, kagaya namin kapampangan yung dad ng dad ko, no? Mahilig magluto, mahilig kumain. May pamilya ganun. Yes. Yun ang influence nila, tama? Meron namang pamilya mahilig maglakwatsa. Meron namang pamilya mahilig mag-away. Yan. So, meron din yung mga relatives mo. Kagaya ng taklay mo. Sabi niya, apply, kailangan matapos ng pag-aaral ng anak ko. Kasi pag umili sa Batangas, pagtatawa ng pamilya kapag-alaran namin. You see, family and even your relatives are a big part kung paano tayo mag-isip. Do you agree? Yes! So, iyan yung natin. Iyan yung talagang natural way. Kasi doon tayo lumaki. Meron pa. Pag nag-aaral ka, malaki ka, nagkaroon ka ng close friends. Kaya maraming tao, mabait naman siya, nung nandun siya sa family, napunta siya dun sa close friends na open naman sa bisyo, nagkakaroon sila ng bisyo. Do you understand that? Yes! So, malaking influencer yan. Ano pa, church? Kaya alam mo people in lifestyle, sa palapakan natin. Karamihan sa kanila church people. Palapakan natin, no? Gaya ni Sir Gene Esposio, yung bagong promote namin ng National Marketing Director, lately serving sa church nila. So, maganda yung influence ng church. Kaya lang, not all the time, nag-gets ng tamang konteksto. No? Mayroong mga church na yung turo sa abundance ay kasalanan. Yes or yes? Yes! Mayroong mga church na talagang, but then again, if you're gonna read the Bible deeper, ang turo talaga sa abundance is a blessing for you to bless many people. Okay? What else are the influencers? School, classmate, new school, yung tinatawag natin culture. Halimbawa, pag ikaw ay taga-Arnhem,
Di ba? Pag ikaw ay taga-UP, magkaiba yung culture nyo. Ikaw ay taga-Lasal. Iba. Eh, pag ako nag-aaral sa school ko, sa PAC, Pampanga, Agricultural College. Diba? Iba yung culture namin. So, we are a province, before we utilize us, we are a product of the behavioral influencers around us. Do you agree? Yes. Okay, ano ba yan? Neighborhood. Meron sa mga Pinoy, kaya yung mga taga-ibang bansa, gusto pumunta sa atin. Tayo daw ay masyadong masasayahin. Welcoming. Palakpakalangin kung Pilipino ka. Diba? Balik-balik ka na sa akin yung lifestyle. Kasi yung warm, yung hospitable, yung masayahin, positive ng attitude yan. Kaya ako ay thankful that tayo yung mga Pilipino, no? What else? Social media. Mahal ka sa buhay, hanggang sa anong edad ka nakalating sa lifestyles. So, pagdating mo sa lifestyles, ano ang resulta? Meron kang old belief system. Yes. Tama? Sino dito, meron siya trust issue. Wala kang product, mangutang ka. Tama naman yun, di ba? Pero, hindi na gumawa ng payment plan kung ilang buwan babayaran, magkano ang tubo, anong oras lalabas sa bahay, pagbuhin, maramiran mo ulit at makuha mo na. Congratulations to the 34 MDs, 9 RMDs, and 2 Global Marketing Directors. Things that I was suffering from when I started Lifestyle. Kaya kung guest ka ngayon, hindi ko alam ang buhay mo. Maaaring ko kayo daw, di ba? Maaaring mga kuwi mo, iba na yung mga anak mo. I don't know what your life is.